Bral's POV. I drove my car to my place where Dad said Christina is waiting. I just want to end these things between us at malaman kung ako ba talaga ang ama ng anak niya. Dali-dali akong lumabas ng sasakyan at tumiretso sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang bata na natutulog sa couch habang may nakita akong figura malapit sa kusina. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa taong yon at napagtanto kong si Christina pala ang may kausap sa phone. Alam kong masama ang mag-eavesdrop pero there's this feeling na may something. Ano ba? Huwag mong hayaang makatakas siya kay Lucas. Narinig kong sabi niya sa phone. Alam ko na. I haven't done my part yet. Don't let her get away again. Just call me later. Bye. Sabi niya at tumalikod at nalaki ang mga mata niya. Bryle? Kanina ka pa ba dyan? Tanong niya habang nauutal. Humakbang ako palapit sa kanya. Sabihin mo sa akin, ikaw din ang may pananagutan sa pagkidnap kay Karen? Sabihin mo sa akin na totoo, Christina. Tanong ko habang pinipigilan ng sarili kong maging demonyo. Ha? No, of course not. Ba't ko naman gagawin yon? So tara, late na tayo sa appointment sa DNA test. She tried to change the topic, but that won't work for me. I don't have time for that DNA test. Tell me where's Karen. Alam kong alam mo kung saan siya dinala ni Lucas. Tanong ko at naikuyom ang kamao ko. Hindi ko alam. Sabi niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at pinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya. Stop! Stop! Nagmamakaawa siya. Nabulag ako sa galit, hindi ko alam kung paano ko pipigilan. Tell me where she is. Saan dinala ni Lucas si Karen? Tanong ko. Daddy, stop! Stop it! Tapos naramdaman kong may sumuntok sa legs ko. Ito ay ang bata habang siya ay tumingin sa akin na nagmamakaawa. Don't call me daddy. I'm not your father. So tell me, where the heck is Karen? Tanong ko ulit sa kanya. Sa rest house, sa isang private property ni Lucas. She said weakly and I released her. The child then ran and hugged her. Huwag mong isipin na mapapatawad kita sa ginawa mo. Inis kong sabi at tumalikod. Pero bago ako lumabas ng kwarto, narinig kong sinabi niya. Balang araw, magpapasalamat ka sa ginawa ko. Ngayon alam ko na kung gaano siya kahalaga sa'yo. Sorry sa pag-iwan ko sa'yo. At sa lahat ng mga taon na sinayang mo sa pagmamahal sa akin. Maiintindihan mo rin ako at matututunan mo kung patawarin. Pagkatapos ay isinara ko na ang pinto at tumakbo ng mabilis hanggang sa makakaya ko, papunta sa kotse ko at pinaandar ko na kung saan dinala ni Lucas si Karen. Ang buhay ko, may everything. Nasa kalahati na ako kung saan dinala ni Lucas si Karen nang may humarang na sasakyan sa daraanan ko. Shit, hindi na ulit. Bakit ito patuloy na nangyayari? Ire-reverse ko na sana ang sasakyan ko nang may humarang sa akin na sasakyan. Tahimik ako nagdasal sa Diyos na makita ko pa rin si Karen at ang anak ko pagkatapos nito. Ngunit sa tingin ko ito ay hindi sapat. Bumukas ang pinto ng sasakyan na nakaharang sa harapan. Isang pamilyar na tao ang lumabas sa kotse. Dad? Natigilan ako nang makita kong dumiretso si Papa sa kotse ko kasama ang mga bodyguards niya. Agad akong bumaba sa kotse ko at pinuntahan siya. Ano ba to, Dad? Sigaw ko. Nanatili lang siyang kalmado. Pinalibutan ako ng mga bodyguards niya. What's this? Everything is my plan. What are you going to do with Christina? Don't you have any respect to our name? Napahiya tayo na dahil sa pinagagagawa mo. You two-time Christina at nalaman yun ng parents niya. And now, pangalan natin ang sinisira. Dad said while looking at me directly into my eyes. I don't care about our name. I don't care. Because I care now is my family. Dad, why are you doing this to me? Noong una ayaw mo kong ipakasal kay Christina. Tapos ngayon, nakita ko na yung tinutulak mo ko kay Christina. I don't care it. Frustrated kong sabi. Nginitian niya lang ako. Nagulat ako nang maramdaman kong tinutukan ako ng baril ng dalawa niyang bodyguard. Dad! Galit na galit kong sigaw. Ano ba naman? Sino ang gumawa nito sa sarili niyang anak? Ano? Mahinahong tanong niya na parang walang nangyayari. Papayag ka bang patayin nila ako? Anak mo ko. Sabi ko, tumawa lang siya habang ako nandito nanginginig sa kaba. I think any minute now maihina ako sa pantalon ko. Depende, but I'm gonna ask one question. Life and death at pinag-uusapan dito, Bryle, kaya pumili na mabuti. Sabi niya, nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ko. Sino ang pipiliin mo? Si Christina o si Karina? Tanong niya. Paano kung si Karina ang pinili ko? Tanong ko, nagkibit balikat lang siya. Ito ay isang sorpresa. Tapos nag-smirk siya sa akin. Kilala ko ang tatay ko.
Kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi natin inaasahan na gagawin niya. Paano kung si Karina ang pinili ko, tapos anong gagawin niya sa akin? Or worse, anong mangyayari kay Karen? I can't risk her. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Pero sa bandang huli, ako rin ang pumili. Karina. Nakarinig ako ng malakas na putok ng baril. Karina's POV. Nagising ako dahil sa ingay sa loob ng kwarto kung saan ikinulong ako ni Lucas. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at kitang-kita sa mukha ko ang pagkagulat. Lumapit sa akin ang isang pamilyar na babae na nakasuot ng puting tube dress. Oh, gising na ang prinsesa. Sarkastikong sabi niya. Who are you? Takang tanong ko. Di mo na ako naaalala? May Alzheimer's ka ba? Tanong nito na tila di makapaniwala. Umiling lang ako bilang sagot. Ako ang kapatid ni Lucas. Sabi niya lang. Okay. Saad ko na lang. Pero nabigla ako nang hindi lang niya ako patayo at tinulak papasok sa CR. Anong gagawin mo? Natatarantang tanong ko. Maliligo, malamang. Pagtataray nito. Ha? Maang tanong ko. Ano gusto mo? Ako magpapaligo sa'yo? Ew! Nadidiring sabi nito. Maligo ka na o sasabunutan kita. Dagdag pa nito kaya dali-dali din akong pumasok at naligo. Kakatapos ko lang maligo kaya sinuot ko ang robe at saka lumabas. Ano ba? Tutunga ka na lang dyan. Pinisan mo't may make-upan ka pa. Buisit. Naiiritang sigaw ng kapatid ni Lucas kaya napabilis akong umupo sa harapan ng dresser kahit di ko alam kung ano ang nangyayari. Sumunod lang talaga ako kasi nakakatakot pala itong kapatid ni Lucas. Parang taong may rabies. Para saan ba to? Di ko na natiis pang itanong. Ikakasal ka kay kuya. Parang biglang pumintig ang tenga ko at nahilo ako, then everything went black. Bryle's POV. Nakarinig ako ng malakas na putok ng baril. Nagulat ang lahat dahil doon. Ano ba naman yan dyan? Papatayin mo ba ako sa nervyos? Dad angrily said to his bodyguard that accidentally shot the gun. God thing no one was hurt. Sorry boss, masaya lang ako kasi pinili ni Sir Ma'am si Karina. Then he jumped and clapped like a girl. Bakla ba siya? Napatingin ako kay Dad. Nakangiti lang siya na parang tulala. Dad, gusto mo magpaliwanag? Tiningnan ko siya ng seryoso. Okay. Pero sandali lang, pinagpapawisan ka na oh. Dad said and got the handkerchief and went near me. I'm so happy na ginawa mo ang sinasabi ng puso mo. Sabi niya pero may naamoy akong kakaiba nung tinakpan niya yung ilong ko ng panyo na yon. Naging itim ang lahat. Karina's POV. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Gising ng bride! Napangiwi na lang ako nang may sumigaw sa tabi ko. Ang tinis pa ng boses. Tapos sunod-sunod na pumasok ang ibang tao. Tapos labis akong nagulat nang pumasok si nanay at tatay. Pati si Dayan, yung kasi ni Bryle. Bilisan mo na dyan at naghihintay na sila sa atin sa simbahan. Excited na tawag ni nanay sa akin habang inaalalayan akong tumayo. Doon ko lang nahalatang nakasuot ako ng wedding gown. Ganun na lang ang takot at para akong tuod na nakatayo. Di ko kayang ihakbang ang mga paa ko. Anong gagawin natin sa simbahan? Kinakabahang tanong ko. Ayaw kong magpakasal kay Lucas. Magpapakasal ka, di ba? Bakit kinakabahan ka ba? Ano yung tawag dyan? Gold feet? Oo, nag-gold feet ka lang. Sabi ni tatay. Baliw! Hold feet kaya yon? Correction pa ni nanay. Narinig ko na lang ang mga tawa ng iba naming kasama sa loob. Tito, tita, it's cold feet po. Natatawang sabi ni Dayan. Ha? Teka sandali, malamig ba ang mga paa mo anak? Nag-aalalang tanong ni tatay. Mas lalo namang natawa ang iba. Bigla naman nag-ring yung cellphone ni Dayan. Hello dad? Po, sige, papunta na po kami. Gising na rin po kasi si Karina. Sige, bye. Sabi nito at tiningnan ako. Kailangan na nating umalis. Sabi nito, pero umiling ako. Nahihibang na ba kayo? Ayoko! Naiiling at naiiyak na saad ko. Ha? Bakit ayaw mo? Ito nga yung pinapangarap mo oh. Yung maikasal ka sa taong mahal mo. Sabi ni nanay. Maikasal sa taong mahal ko? Di ko naman mahal ang papakasalan ko eh. Sabi ko at tumakbo palabas. Pero nang lumabas ako ay sumalubong sa akin ang mga man in suit tapos sinawakan ang magkabilang braso ko. Bitawan niyo ako! Pagpupumiglas ko, nag-ring naman ang phone ng isang kasamahan nila at may kinausap. Lumapit ito sa akin at inilagay ang cellphone sa tapat ng tenga ko. Karina, tawag sa akin ng tao sa kabilang linya. Alam ko kung sino to. Lucas? Ikaw nga may pakana ng lahat ng to.
Bakit ba kasi eksena ka pa? Bakit hindi mo na lang kami pabayaan ni Brian na maging masaya? Panira ka eh. Kontrabida ka. Gwapo ka pa naman, tapos magiging kontrabida ka lang sa love story namin? Sigaw ko sa cellphone. Narinig ko namang napatawa si Lucas. Here, I'm going to make a deal. Pumunta ka sa simbahan ngayon, then marry me, or you can escape. But expect me to have a bullet shot on someone's head. And I know you know who I mean. Suhestyon ito. Umiyak na talaga ako ng tuluyan. Di ko alam kung anong gagawin ko. I can't risk Brile's life. Magpapakasal ako sa kanya, then I'll get an annulment. Tama. Sige, papayag ako. Pero wag na wag mong sasaktan si Brile. Please. Naiiyak na sabi ko kay Lucas. Such a good bride. Sige na, late ka na sa kasal. Kasal. Sabi nito at ibinaba na ang phone. Ibinaba na rin ako ng mga bodyguards at iginiya sa isang bridal car. Nandito na ako sa tapat ng simbahan. And I'm crying the hell out of me. I can't imagine myself marrying Lucas, pero ito lang yung karapat-dapat na gawin ko para di masaktan si Brile. Inilingkis ko ang braso ko kay tatay at hinawakan naman ni nanay ang kamay ko habang naglalakad sa aisle. The venue is perfect. Katulad nito ang pinili kong design ng church na sinabi ko kay Abby, yung wedding receptionist. Nasa gitna pa lang kami nang tumigil ako. Nakikita ko si Lucas na naka-white suit, tapos katabi ang dalawang tao na di ko makita kasi nalabo na talaga ang mga mata ko. Di ko talaga kaya. Lucas naman eh. Ang ganda-ganda na ng love story namin. Sisirain mo. Ayoko na. Ayoko magpakasal sa'yo. Ngawa ko. Nagsitawanan naman ang mga bisita sa loob. Anak, umayos ka nga. Nakakahiya sa bisita. Tapos anong pinagsasasabi mo dyan? Eh hindi naman si Lucas ang pakakasalan mo eh. Tiningnan ko naman na nagtataka si nanay. Sino? Tanong ko. Si Brile malamang. Nahihibang ka na ba? Suway sa akin ni Mama. Okay. Sorry talaga for everything, Karina and Brile. Even though I really wanted to marry you, Karina, pero di talaga umayon sa destiny. Ang saklap ng life. Sorry sa pagiging kontrabida, pero kasalanan ito ni Tito. Sabay turo sa papa ni Brile. Siyang may pakana ng lahat kasi gusto niya daw itest ang acting skills ko. Kung paano niyo kamahal ang isa't isa. So ayoko nang pahabain ng speech na to para wag mo na akong sabihan na panira ulit sa kasiyahan mo. Natatawang paliwanag ni Lucas sa akin. I looked at him and he gave me a smile. Bumalik siya doon kung saan siya nakatayo. Yung katabi niya pala ay si Brile. Pwedeng take two? Sigaw ko kaya nagsitawanan naman ang mga tao. Pero hinila ko na lang sina tatay at nanay sa may pinto. Pero bago kami mag-start sa pagmarcha, ay 2 batok ang nareceive ko sa kanila. Napaka-supporting parents talaga. Naglakad ako patungo sa aking kaligayahan. We reached the end of the aisle kung saan nakatayo ang taong minahal ko kahit sobrang iksi lang ng panahon. I look at Tito. I'm really happy you both chose what your hearts know what is the right thing to do. Sorry kasi ito lang ang alam kong gawin to test your love to each other. Sabi ni Tito. Galit pa rin ako sa inyo, pero di ako pwedeng magalit kasi tatay ka ng pakakasalan ko. Kaya sige na lang po, tampon na lang. Natawa naman si Brile at Lucas. At ikaw? At itinuro ko si Lucas. May sasabihin pa sana ako nang hinila na ako ni Brile papunta sa gitna. Stop wasting your time with other guys. It's our time. Dapat ako lang ang binibigyan mo ng oras. Sabi niya at nginitian ako. Hanggang dito ba naman? Sabi ko. Of course, you know how much I love you that I hate the fact that you talk to other guys. Sabi nito at hinawakan ng kamay ko. Pati si Dad at si Lucas, pati si Dominic pinagseselosan mo eh. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang umeksena si Father. Maaari na ba tayo magsimula? Nagkatinginan naman kami ni Brile at narinig namin ang tawanan ng mga bisita. Opo ama, peace po. Natatawa at nahihiyang tugon ko. May tumututol ba sa... Di pa natatapos ni Father ang sasabihin na magsalita si Brile. No one, Father. And can we skip and get to the part where I can kiss my bride? Tanong nito. Nagsitawanan naman ang iba pati si Father. Ano ka ba? Atat ka naman masyado sa kissable lips ko. Natatawa ko ring tugon. I can't resist your lips, sweetie. And I know you know that. Sabi nito at kinindatan pa ako. It's time for our vows at ako ang mauuna. Sorry, di ko napaghandaan ang vow ko kasi biglaan lang eh. So eto na. Sorry, wala talaga eh. Walang pumapasok sa utak ko. Pero all I want to say is mahal kita. Walang iba. Ikaw lang sapat na. Tumawa naman ang lahat ng bisita kahit si Brile. That was the most shortest vow I have ever heard in my life.
But the most wonderful thing I have heard especially, it came from you. Nagsimula ang lahat na makita kong isang babae sa rooftop ng kumpanya. Nakita ko ang pinakamagandang babae sa buong buhay ko. Sabi niya, "Sinong girl? Ako yung pinapakasalan mo tapos may ibang girl kang tinutukoy?" Galit na saad ko. Natawa naman siya at nailing. "It's you, silly." Sabi niya at kinurot pa ang ilong ko. "Ay, sorry." Sabi ko na lang at ipinagpatuloy niya na ang vow niya. "Just because I saw you, my life went from being boring to perfect. You were the person who spiced up my life. This may started with a deal, but being with you changed everything. Sabi ko sa sarili ko, you won't be substitute wife, but my real wife that I will be with forever." Ikaw, kami ang nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi ibig sabihin kung gaano mo siya katagal. Ito ay kung gaano mo siya pinapahalagahan at natutong mahalin sa maikling panahon. Mahal kita at gagawin ko. Dadaan ako sa ups and downs. I'll be there for you kahit marami kang kulubot. Sasamahan kita hanggang sa pagtanda natin. Mahal kita hanggang sa buwan at pabalik. And by the way, thanks Dad for this wedding. Sabi niya, naiiyak na nga ako eh. Pwede take two ulit sa vow ko? Ang ikli eh. Nahiya naman ako sa vow mo. Naiiyak na sabi ko, pero he just smiled and gave me a hug. Hindi mo na kailangan ulitin ang iyong panata. Ang pag-alam na mahal mo ko ay ang pinakamagandang panata na narinig ko sa buong buhay ko. Sabi niya, "You may now kiss your bride and update your Facebook account from single to married." Natatawang sabi ni Father. Natawa na lang kaming dalawa. At kasama niyan, tinatakan namin ang aming pag-ibig at mga pangako sa isa't isa sa isang madamdamin at masayang halik. "Mamaya na, let's have the night of our life, wife." At kinindatan niya ako. Heist, kung gaano ko kamahal ang lalaking to. "Mahal kita," sabi niya. "Mahal din kita."